Kabanata 2126. Nagulat at natulala ang mga tao. Gayunpaman, walang pakialam na bumalik si Harvey sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagkain ng walang pakialam. Noong nakaharap niya si Lola York, o Melissa Leo dati, alam niya mismo kung gaano katakot ang mga pinuno ng mga nangungunang pamilya. Ngunit sa huli, ang pamilyang York ay isa lamang ordinaryong pamilyang may mataas na uri. Hindi nila maihahambing ang pamilya Smith, na isa sa nangungunang 10 pamilya. Kung naging incompetent si Jayden, matagal nang nilamon ng mga kalaban nila ang pamilya Smith. Wala sa ere si Jayden kahit na niresolba na niya ang magulo na kaguluhan ilang sandali ang nakalipas. Sa halip, bumalik na lang siya sa upuan na dating sa kanya. Pagkatapos ng ilang inuman, natapos na ang handaan. Aalis na sana si Harvey, pero pinakiusapan siya ni Jayden na manatili. Nakita ng lahat na may sasabihin si Jayden kay Harvey, so, isa-isa silang umalis. Sumenya si Jayden ng please bago pa makapagsalita si Harvey, at inanyayahan si Harvey na sundan siya palabas ng hall. Isang magandang hardin ang tinatanggap ang mga tanawin ni Harvey. Pag nakatayo doon, makikita ang baybayin ng Mordo at ang mga bughaw na alon na gumugulong sa karagatan. Naningkit ang mata ni Harvey sa magandang tanawing ito ngunit hindi nagsalita. Napa-atres si Jayden at ngumiti. Harvey, dapat ba kitang tawagin bilang branch manager ng York? Hindi magtataka si Harvey kung malalaman ni Jayden, ang tusong matandang ito, ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, hindi naman niya sinasadyang itago ito. Kung hindi alam ni Jayden ang ilan sa mga pangunahing kaalaman, kung gayon ang mga kakayahan ng pamilya Smith sa pangangalap ng impormasyon, sa totoo lang, ay basura. Nakangiting sagot ni Harvey, ako lamang ang pinuno ng sangay ng lungmen ng Mordo. Iyon ay isang bagay na hindi karapat-dapat na sabihin sa isang tao sa iyong katayuan, Senior Smith. Pwede mo akong tawaging Harvey. Hindi ko alam kung bakit sinasadya mo akong magstay. May maitutulong ba ako sa iyo? Napangiti tuloy si Jayden. Hindi mapipigil ang matandang ito kapag may gusto siya. Tumingin siya sa mga alon sa harap niya at mahinang sinabi, Harvey, ano sa palagay mo ang mga tanawing nakikita natin? Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sumagot, Great water surface, blue sky, blue sea, spectacular weather. Masasabi ko lang na ang Smith Compound ay talagang isang magandang lokasyon. Tumawa si Jayden at tinuro ang yate sa labas. Walang pakialam niyang sinabi, ang beach na ito ay parang Mordo. Mukhang napakalawak, ngunit may mga limitasyon. Kung ikukumpara sa malawak na karagatan sa labas, ito ay isang maliit na karagatan. Ito ay wala. Para sa pamilya Smith, kami ay isang cruise ship. Madaling maglayag sa baybaying ito at sa hangin at alon. Ngunit kung pupunta tayo sa malaking karagatan, ano sa palagay mo ang mangyayari sa atin? Nag-isip sandali si Harvey at sinabing, ang yate na ito ay kasing laki ng mundo. Maaaring pumunta kahit saan, at maabot kahit saan sa mundo. Ang dapat lang abangan ay ang kinauukulan. Siya ay dapat na mabuti, isang taong nakakakita ng mga bagyo, at nakalubog na mga coral reef habang naglalayag. Reasonable. Ngumiti ulit si Jayden. Ang yate na ito ay ang pamilyang Smith. Kahit na malaya kang makapaglayag sa Mordo, hindi ka malilimitahan sa tubig ng Mordo lamang. Napakalaki ng mundo. Darating ang araw na kailangan mong tumawid sa malawak na karagatan. Sa kasamaang palad, ang taong namamahala ay napakatanda na. Ngumiti si Harvey at mabilis na sinabi, bata pa si Senior Smith at malakas. Magiging mabuti para sa iyo na pamunuan ang barko para sa isa pang 30 hanggang 50 taon. Gayunpaman, tumawa si Jayden at tinapik si Harvey sa balikat. Hindi, tumatanda na ako. Kung kaya ko pang tumagal ng isa pang 8 hanggang 10 taon, sapat na iyon. Pero alam mo, natatakot din ako. Kilala ang pamilya Smith bilang pinakamayamang pamilya sa Gangnam. Kami rin ang pinakamayamang pamilya sa mga nangungunang 10 pamilya.
Marami ang lihim na umaatake sa amin nitong mga nakaraang taon. Ngunit, nakita mo ang kalagayan ng pamilya Smith. Ang panganay na anak ay tapat sa gobyerno at gustong gamitin ang impluwensya ng gobyerno para protektahan ang pamilya Smith. Ang pangalawang anak, sa kasamaang palad, ay ganap na walang silbi. Gayon din ang hitsura ng kasalukuyang pamilyang Smith ngayon, ngunit paano ang pagkalipas ng 10 taon? Napabuntong hininga si Jayden. Nakangiting mungkahi ni Harvey, I think Lady Smith is a good choice. Maaari siyang magtagumpay sa pamilya Smith. Walang pakialam na sagot ni Jayden, yeah, he's pretty good. Marami rin akong iniisip kay Yvonne. Sa kasamaang palad, ang optimismo ko para sa kanila ay hindi ibinabahagi ng iba pang miyembro ng pamilya. Maaaring hindi sila mag-isip ng mataas sa kanila, gaya ko. Kung walang mga lalaki na sumusuporta sa negosyo ng aming pinalawak na pamilya, natatakot ako na hindi ako mapalagay kahit sa pagkamatay ko. Kaya Harvey, tulad ng sinabi ko sa iyo sa handaan noon. Na-appreciate talaga kita. Kung handa kang maging manugang ng pamilya Smith, masisiguro kung lahat ng nakikita mo ngayon ay magiging iyo sa loob ng 10 taon. Magiging isa ka sa mga dakilang bayani ng dakilang bansa H. Malapit ka ng maging matagumpay na tao nang hindi kinakailangang magsumikap ng maraming taon. Ang ganitong pagkakataon ay talagang napakabihirang. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Harvey. Umiling siya at sinabing, Senior Smith. To be honest, kasal na ako, pero diretsyong iginiit ni Jayden, are you talking about your marriage to Mandy Zimmer of the Zimmer Southlight family? Well, kaya kung personal na lutisin ito para sa iyo. Napaka-honest ni Jayden. At this point, he looked as if he would do anything basta pumayag si Harvey. Gayunpaman, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa takot. Gaano kahusay ang pagkakaalam ng mapanlinlang na matandang ito, si Jayden, tungkol sa kanya at sa kanyang tunay na pagkatao. Biglang binigay kay Harvey hindi lang ang kanyang mga apo kundi pati na rin ang kanyang kayamanan at ari-arian. Hindi ba niya sinusubukang ibigay kay Harvey ang buong pamilya Smith? Sinadya ni Harvey ang pagtataka. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Senior Smith, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapahalaga. Sa kasamaang palad, hindi ko matanggap ang iyong kahilingan. Napakaganda ng relasyon namin ng asawa ko. Wala akong intensyon na hiwalayan siya. At saka, magkaibigan lang kami ni Yvonne. Wala kaming ginawang kahit ano sa linya, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Tungkol sa mga Smith, magpasya ka man na ipaubaya ito kay Zeke o kay Lady Smith, sa tingin ko ang alinman sa isa ay magiging isang magandang pagpipilian. Kung hindi ito gagana, dahil ang pamilya Smith ay may saganang kayamanan at negosyo, hindi dapat mahirap para sa iyo na makahanap ng tagapagmana, di ba? Napatingin si Jayden kay Harvey nang mapaglaro. Pagkatapos magnilay-nilay, ngumiti siya at sinabing, fine, hindi kita pipilitin. Dahil hindi pumayag si Brother York sa kahilingan kong ito, sana ay papayag ka sa isa pa. Sinabi ni Harvey, hanggat nasa loob ko ito, tiyak na sasang-ayon ako. Oh, sigurado ako. Nakangiti pa ring pumalakpak si Jayden. May dumating na butler at may inabot na dokumento kay Jayden. Pagkatapos ay ibinigay ni Jayden ang dokumento kay Harvey at walang pakialam na sinabi, ito ay isang 10% kasunduan sa paglilipat ng equity mula sa Smith Corporation. Hanggat pinirmahan mo ito, simula ngayon, ikaw ay magiging isa sa mga pangunahing shareholder ng Smith Corporation. Sana ay aliwin mo ako at tanggapin ito. Saglit na natigilan si Harvey. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pamilyang Smith ay kilala bilang ang pinakamayamang pamilya sa Gangnam, gayon din ang pinakamayaman sa mga nangungunang 10 pamilya. Ang Smith Corporation ay maaaring isa lamang sa mga ari-arian ng pamilya Smith, ngunit ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang bilyong dolyar. Kinuha ni Jayden ang 10% ng equity,
at maging ang halagang iyon ay umabot sa bilyon-bilyong dolyar na mga asset. Ito ay syempre isang malaking kawalan para sa pamilya Smith. Matapos lagdaan ni Harvey ang kasunduan, makakakuha siya ng mga karapatan sa pagsasalita sa Smith Corporation. Mula sa ibang point of view, ito ay katumbas ng formal na pagtapak sa mga piling grupo ng Mordo. Gayunpaman, umiling si Harvey at sinabing, "No thanks, Senior Smith. Hindi ko matanggap ang isang bagay na ganito. 10% ng Smith Corporation ay nagkakahalaga ng malaki. Nga pala, hindi ako gaanong nakatulong kahit na nagpakita ako sa handaan. So, hindi ko matatanggap. Ang stock ay nagkakahalaga ng maraming pera, ngunit dahil hindi makita ni Harvey sa isip ng mapanlinlang na matandang ito, natural siyang nag-aatubili na tanggapin ito. Bakit hindi? Bahagyang ngumiti si Jayden. Hindi ka ba nandito para tulungan ang pamilya Smith? Hindi ba iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ka pumunta sa Mordo? Kung hindi dahil nakaharap mo si Hector ng ilang beses, na lubhang nakasira sa Shindanwei at nagpabawas sa kanyang lakas, tiyak na lilito ang peste ngayong gabi. Kung hindi ka nagkusa na galitin ang aking anak na si Terry, hindi siya magdusa ng ganoong malaking kawalan sa pantalan. Kung walang nangyari, hindi ko ipagsapalaran at ilantad ang aking sarili ngayong gabi. Hindi ako makakahanap ng paraan para tuluyang maalis ang Little Dwelling. 10% ng kumpanya ay walang ibig sabihin, Harvey. Kung mayroon man, kunin ito bilang isang maliit na tanda ng pagpapahalaga mula sa pamilya Smith. Pilit na inilagay ni Jayden sa kamay ni Harvey ang kasunduan. Umiling muli si Harvey, "Senior Smith, ginawa ko ang lahat ng iyon para kay Yvonne, hindi para sa mga bagay na ito. Kung gusto mo akong bigyan ng regalo, ituro mo lang ang lahat kay Yvonne. Ibang usapin iyon. Tiyak na hindi ko aabuso sina Michelle at Yvonne." Persigido si Jayden. "Pero kailangan mong tanggapin ito. Kuya York, minsan mo na akong tinanggihan. Hindi mo na ako tatanggihan, tama? Kung gagawin mo, mahihirapan akong humingi ng isa pang hindi makatwirang pabor." Natigilan si Harvey, nagulat sa hindi inaasahang mga salita ni Jayden. "Ano pa ang maitutulong ko sa iyo, Senior Smith?" Ngumiti si Jayden at walang pakialam na sinabi, "Alam ko na may mga kamag-anak ka Brother York sa militar. Iniisip ko kung makakahanap ka ng paraan para matulungan ang pamilya Smith na magpadala ng ilang juniors para magsanay sa militar. Halimbawa, tingnan natin, ang sword camp." Nagningning ang mga mata ni Harvey, at pinagmasdan niyang mabuti si Jayden. Nanatiling kalmado ang ngiti ni Jayden, at walang ibang kakaibang emosyon sa kanyang mukha. Hindi sigurado si Harvey kung hindi sinasadya o sinadya ang mga sinabi ni Jayden. Sa kabila nito, hindi natuloy ang pagtanggi ni Harvey. Sa halip, sumagot siya, "Dahil nabanggit na ito ni Senior Smith, dapat kong madama na obligado akong tanggapin ang iyong alok. Oo, mayroon akong ilang koneksyon sa militar. Maaari akong magrekomenda sa pangalan ko. Kung makapasok sila sa sword camp, gayunpaman, depende pa rin sa kanilang mga kakayahan." It was more than enough. "Kuntento na ako na handa kang tumulong, Brother York." Kalmado ang mukha ni Jayden, na nagpapahiwatig na wala siyang kawala sa negosasyong ito. Hindi naglalabas ng kalokohan si Harvey. Agad niyang tinawagan si Bellamy Blake at sinabihan si Bellamy na maghanap ng paraan na ang pamilya Smith ay makapasok sa militar. Ring, ring, ring. Pero pagkababa ni Harvey ng tawag, tumunog ulit ito. Isang pamilyar na sigaw ang nagmula sa kabilang linya. "Harvey, di ba sabi mo pupunta ka sa Mordo Airport? Hindi ka pa ba nakapag-book ng tirahan at transportasyon para sa amin? Ang tagal kong naghihintay. Bakit walang sumundo sa akin sa airport? Gusto mo bang palayasin kita sa bahay? Binabalaan kita. Kung hindi kita makita sa airport sa loob ng kalahating oras, patay ka." Tiningnan ni Harvey ang pangalan sa telepono. Lillian Yates. Hindi siya nakaimik. Nakatanggap nga siya ng mensahe mula kay Mandy ilang araw na ang nakararaan,
na nagsasabing parehong maagang darating sina Simon at Lillian sa Mordo sa schedule. Gayunpaman, abala siya kaya nawala sa isip niya ang bagay na iyon. Nagpaalam si Harvey kay Jayden, tinanggap ang deal, at umalis ng mabilis hanggat maaari. Tiningnan ni Jayden si Harvey na may seryosong ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mayordomo. Tinitigan din niya si Harvey habang papaalis si Harvey. Guro, ang taong ito ba ay nagkakahalaga ng pamumuhunan? Ang ibinigay mo sa kanya ay 10% ng stock ng Smith Corporation, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong kita sa isang taon. Nakangiting alam ni Jayden at sumagot, nakalimutan mo ba? Nagsimula ang mga Smith sa pamamagitan ng pamumuhunan. Sa tingin ko, napakahalaga ng pamumuhunan na ito. Makalipas ang kalahating oras, sa VIP line sa Mordo International Airport. Tumayo ang isang babaeng nakasuot ng mabalahibo na jacket sa kabila ng mainit na panahon. Ipinakita niya ang mapagmataas na ugali ng isang nouveau riche, at ang kanyang mukha ay ang epitome ng pagmamataas. Maraming malalaki at maliliit na bag sa tabi nito. Isang lalaki ang tumabi sa kanya, siya ay mukhang walang magawa at hindi naglakas loob na magsalita sa kanyang mayabang na asawa. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Lillian Yates at Simon Zimmer. Pagkatapos ng pagkamatay ni Lucas Jean, ganap na kinuha ni Mandy ang kanyang dating posisyon at naging ika-9 na pinuno ng pamilya Jean. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpapataas din ng katayuan ng kanyang mga magulang. Sa mga araw na ito sa Southlight, marami ang sumugod sa kanila upang mambabola at purihin sila. Hindi isasama ni Mandy ang anumang mapagkukunan ng kumpanya at darating sa Mordo sa loob ng susunod na 2 araw. Gayunpaman, hindi na makapaghintay si Lillian. Siya ay sabik na ipagmalaki ang kanyang mga bagong kapangyarihan sa internasyonal na metropolis, ang Mordo. Dahil dito, hinayla niya si Simon sa Mordo ng maaga sa schedule. Nandoon din si Cynthia na kalalabas lang ng ospital. Sinamaan niya ng tingin ang walang hiyang ina. Nalaman na lang ni Cynthia na tapos na ang kanyang transfer procedures at ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Mordo University. Sa una ay mariin siyang tumanggi, ngunit sa pagharap sa kanyang malakas at mayabang na ina, hindi niya maitatanggi ang desisyon ng huli. Sa paglipas ng panahon, naiinip na tumingin si Lillian sa relo na Cartier sa kanyang palso. Bang! Sinipa niya ang malita at galit na sumigaw, "What's with that useless trash, Harvey? Hindi ba tinutusan na natin siyang mag-ayos ng isang malaking villa sa pinakamagandang tirahan ng Mordo? Hindi ba't hiniling natin sa kanya na sunduin tayo sa isang marangyang sasakyan? Bakit hindi pa siya dumarating? Sa tingin ba niya ay magagawa niya ang anumang gusto niya dahil lang sa siya ang CEO? Simons, ipatawag ang basurang iyon at bigyan siya ng kaunting pag-iisip dito. Don't think I didn't know na ang dahilan kung bakit niya nagawang itayo ang Sky Corporation ay dahil sa suporta ni Mandy. Si Mandy na ngayon ang ika-9 na pinuno ng pamilyang Jean ng Mordo. Ang Jeans ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Maaari siyang ituring na isang malaking figure ng impluwensya sa buong country age. Hindi nakita ni Harvey kung saan siya nakatayo. How dare he harbor ridiculous ambisyon? Sisipain ko talaga siya sa pamilya. Sa ngayon, walang kakapusan sa mga lalaking gustong ituloy ang anak ko. Maaari silang magmarcha mula sa gitna ng Mordo at maabot ang Buckwood Tower. Walang anuman si Harvey. Patuloy na nagmumura si Lillian, walang pakialam sa paligid. Matapos maging pinuno ng pamilya si Mandy, si Lillian, na mas nakatanaw kay Harvey, ay nagsimulang bumuo ng mga kakaibang kaisipan. Naunawaan niya kung ano ang elite circle ng dakilang H-country ngayon. Sa kanyang palagay, tanging ang mga lalaking tulad ng 4 na prinsipe ng Walsing o ang 6 na prinsipe ng Mordo ang nararapat kay Mandy. Wala si Harvey. Bukod sa kasiyahan, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit maagang dumating si Lillian sa Mordo. Gusto niyang humanap ng paraan para mapaalis si Harvey sa pamilya.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2130. Nakita ni Cynthia ang mapagmataas at dominanteng ugali ng kanyang ina at nakaramdam siya ng paparating na sakit ng ulo. Simula nang maluklok ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, lalong naging mayabang ang kanyang ina. Sa Buckwood, medyo disente pa si Lillian. Pero ngayon, bumalik na siya sa dati niyang nakakatakot na sarili sa Niamey. Si Simon mismo ay medyo natakot sa mayabang na ugali ni Lillian. Gusto niya itong hikayatin at sabihan ngunit masyadong duwag na magsalita. Habang abala si Lillian sa pagmumura, may pumarad ang Toyota Alphard sa harap nila. Bumaba si Harvey sa sasakyan. Hiniram niya ito kay Yvonne dahil hindi siya nakahanap ng angkop na sasakyan bigla. Pinag-aralan ni Lillian si Harvey nang may mapanuring mga mata. Nang makita niyang nakasuot siya ng normal na damit pang gym, hindi niya maitago ang pang-aalipusta sa mga mata nito. Pinandilatan niya ng mata si Harvey at mayabang na umungol, "Harvey, sa tingin mo, magagawa mo ba ang anumang gusto mo pagkatapos lumipad sa mordo sa loob ng ilang araw? Ang lakas ng loob mong hintayin kita dito ng 1 oras. At saka, nagmamaneho ka ng sirang Toyota para sunduin ako. Ang yabang mo ngayon." Napatingin si Harvey kay Cynthia na may pagtataka. Agad na lumapit si Cynthia at nagpaliwanag, "Brother-in-law, andito na si ate in 2 days. Pupunta muna dito si mama." "Paano ito? Kailangan mo munang ayusin ang pananatili niya sa Fragrant Hill Villa. Kung hindi, magagalit siya. Hindi niya hahayaang may mangyari." Bahagyang tumanggo si Harvey. Medyo naguluhan siya sa kay-abangan ni Lillian, but then again, late siya ng mahigit 1 oras. Paulit-ulit siyang minumura ni Lillian, ngunit hindi nag-abalang magsalita si Harvey bilang tugon. Sa halip, mabilis niyang ipinasok ang kanilang mga bagahe sa trunk ng sasakyan. Tumigil lang sa paggawa ng ingay si Lillian pagkasakay niya sa sasakyan. Maaari siyang maging medyo makatwiran paminsan-minsan. Tumingin siya kay Harvey, na nasa driver's seat, at nagtanong, "Harvey, mukhang maganda ang kotse na ito. Magkano iyan?" Casual na sagot ni Harvey, $100,000 o higit pa. $100,000. Saglit na natigilan si Lillian. Pagkatapos ay, ngumuso siya ng malamig. "Anong karapatan mong magmaneho ng ganyan kagandang sasakyan? Simula ngayon, akin na ang kotseng ito. Sabihin kay Mandy na i-wire ka ng $24,000. Bumili ka ng Honda Fit." Isa pang bagay, nahihiya namang sabihin ni Mandy kaya sasabihin ko sa kanya habang wala pa siya. Kinuha ni Lillian ang kontrata at inihampas sa console case. Ito ay isang equity transfer contract. Pumirma sa lalong madaling panahon at ilipat ang Sky Corporation equity sa pangalan ni Mandy. Natigilan si Harvey na nagmamaneho. Bumaling siya kay Lillian, hindi makapaniwalang nakasulat sa buong mukha niya, at sinabing, "Ina, ang Sky Corporation ay nasa ilalim ng pangalan ko. Bakit ko ito ililipat kay Mandy?" Sa tingin mo hindi ko alam. Sa pangalan mo, ginagamit mo siya ang reputasyon ni Mandy bilang ika-9 na pinuno ng pamilya Jean ng Mordo. Maaari mong itayo ang kumpanyang iyon salamat sa kapangyarihan at mga koneksyon. Bakit? Sinusubukan mo bang sunugin ang tulay? Tumatanggi ka bang aminin ang totoo? O sa tingin mo ba makarating ka sa kung nasaan ka ngayon dahil lang sa kakayahan mo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Wala kang kwenta kung wala ang anak ko. Bobo ang anak ko, pero iba ako. Tutulungan ko siyang alagaan ang kanyang mga ari-arian. Kaya dapat kang pumirma ng isang kontrata sa paglilipat ng equity sa lalong madaling panahon. Ngayon na, ang Toyota Alphard ay pumarada sa entrance ng Fragrant Hill Villa. May sasabihin sana si Harvey, ngunit tiningnan na ni Lillian ang kontrata ng paglilipat ng equity ng pamilya Smith na inilagay niya sa likod. Isang tingin nito, kumikinang ang kanyang mga mata sa katakawan.